What's up mga bay? Andito tayo ngayon sa Orani, Bataan. May kukuhanan tayong kotse ngayon. So, kay Boss J. Ayan si Boss J mga idol. Kaway ka boss? Ayan, kukuhanan natin yung kanyang Honda Civic Tokyo Civic Fenerio. So yun guys, kukuhanan natin ngayon. Alamin natin kung anong build niya and kung paano nagsimula tong build ni Boss J na to. So, let's go. So yun guys, ito ang ating kukuhanan ngayon. Ang owner ng Honda Civic na to ay si Boss J. O Boss J, kwento mo naman paano mo nakuha tong auto mo at anong kwento nito? So, i-explain ko muna, yung auto ko ay Civic EK 6th generation na 1997 model. So, ang 1997 model, ang tawag dyan ay bigote body. So, iba pa siya dun sa 99-2000 na tinatawag nila na SIR body. So, ang pinakamalaking pagkakaiba niya, mga boss, is yung bumper molding niya. So, malalaman mo agad na yung EK mo or yung Civic na 6th gen mo ay bigote dahil dito. Saka dun sa likod, meron din siya. Tapos, headlight, fender, bumper, chin, yun ang ano. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba niya sa 99-2000 ay yung bumper molding. Yun yung ano niya. So Boss J, nung nakuha mo to ganto na? Nakuha ko kasi to pandemic. Naghahanap talaga kami ni Mrs. ng ng mase-service. Tapos at the same time, talagang love at first sight ako sa mga Civic na 6th gen sa 5th gen. So nung nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng konting pera, doon kami bumili ni Mrs. ng EK. So ito nga yung napili ko. Civic bigote. Ngayon nung nakuha ko siya, yung pintura talaga niya is eto na. Bali, kasi yung una kong tinignan sabi ko, gusto ko yung magiging unang EK ko is makinis yung pintura. So, the rest is history. Eto na siya ngayon. So, ang tawag ko doon sa EK ko na to ay Civic Fenerio. Kasi sa Japan kasi is ang tawag nila dyan Civic Ferio. So ako naman, kung si Sir Franklin Lo, shout out Franklin Lo. Kung meron siyang Civic Type R, ako naman meron akong Civic Fenerio. Yung akin. So yung nung kinuha mo to, hindi talaga siya naka-Ferio type na kit or nung nakuha ko siya, tamang Civic na makinis siya. Kasi naka-carbon, tapos mga parts din na nakasalpak, tapos ayun, ako na yung unti-unting nagbago sa kanya nung pagka nagkakapera, nagkakabudget, sinasalpakan ko siya ng kung ano-anong mga JDM abubot na tawagin nila para masabi ko na Civic Fenerio yung EK natin. Tingnan naman natin yung front end mo, anong mga nilagay mo dito at anong mga kabaliwan na nadagdag. So, eto yung sa harap natin, mapapansin nyo yung hood natin ay carbon fiber. HC Racing yung brand. So medyo ewan ko kung meron pang nagre-release ng ganito na carbon fiber. Shoutout nga pala kay Stage 21 kasi last time is nakaangat yung niya, yung parte niya doon. So repair nila kaya nagkaroon na ng perfect fitment. Shoutout kay Stage 21 sa kay Kuya Rolly Bugay. Mababait sila kausap. Okay. Wala akong masabi nung na-restore. Talaga na ibalik nila sa dating fitment. Yan guys, kung makikita nyo, tignan nyo naman gano'ng kakinang yan. Kakapaayos lang nito ngayon. Yan. Pangangas. Ano pang natin? Itong ating Honda one-liner grill. Original yan. Tapos itong ating gold front emblem. Medyo rare pops na yan. Medyo mahirap nang hanapin. Tapos ito Honda OEM base plate. Ayan, marami pa niyang nabibili kahit sa Lazada makakabili tayo niyan. Tapos since Civic Fenerio nga yung ating build, may naglagay tayo ng JDM bumper poles. So ayan, tumataas baba yan. Tapos is ito original na Koito brand intersection light. Ito medyo rare pops na rin to mga boss, medyo mahirap na hanapin. Tapos ito pa, isa pang mahirap hanapin is yung original na OEM chin ng 96-98 spec. Ito parang madugo na rin ang mga presyo niyan ngayon.
Ito nga, sa gilid tayo guys. Sa gilid tayo is naglagay tayo ng JDM na retractable side mirror. Ipakita ko na lang kung paano siya subukan natin mamaya. Testingin natin. Tapos JDM rain visor. Ayan. Tapos ito medyo okay pa to, madali pa. Anong pinagkaiba nito sa nabibili sa kung saan man? Iba talaga yung feel ng OEM nito kasi parang yung kapal niya. Tapos ito kiniklip talaga siya sa loob. Hindi siya dinidikit ng, yung iba kasi alam ko dinidikit ng 3M eh. Pero ito talaga, ipapadikit mo talaga kasi... Tsaka ito guys, hindi siya talagang natatanggal. Yung akala yung mabilis matanggal, hindi. Kasi nakaklip yan sa baba eh. Nakaklip siya. Nakaklip talaga sa baba. Guys, ito naman, dito tayo sa gulong ni Boss J. Kung makikita nyo siya ay naka T37. Paano mo nakuha to, Boss J? Bali yan, regalo ni Mrs. nung birthday. Sana all. Na-surprise ako. Inabutan niya ako ng pambili ng mugs. Sana all ng Mrs. ganyan. Sana all. Yung mga Mrs. ko ganyan din sumuporta sa basta mabait, bibigyan ng pyesa. Shoutout kay Bog Silog sa Bon Metaworks. Binigay lang sa atin ng mababa yung ating T37. Ayan. Tapos, ayan, para nilagyan natin ng konting JDM shocking sticker. Ayan. Para hapon na hapon ba mga boss? Hapon na hapon. Next natin, may napansin ako, Paps. Ano yun, Paps? Ano to? Yan. Ano yan? So, madugo yan. Naka-roof cut na tayo. Naglagay na rin tayo ng sunroof. Tapos, ito medyo madugo na to, boss. Ito ba nakuha mo to nung... Actually, nakuha ko yung EK. May ganun na. Kaya ako siya binili agad dun sa presyo niya. Kasi sabi nga nung kasama kong mekaniko, si Daniel Tuason, shout out Bartolo, presidente ng Padek Bataan. Bartolo Works. Na kasama niyan. Is, yung presyo niya sa pagkakabili ko is panalo na kung ikukwenta to. So, isa to sa mga naging selling point namin kung bakit ko binili tong EK na to. Tapos ito, ako na to, meron tayong mabait na nagpapadating na naibigay ng mababa sa atin. Pero medyo madugo na rin ang presyo niyan. Sunroof visor na original na para sa EK. Dito tayo sa likod, guys. Likod. Yun ulit, JDM parking sticker, alam mo naman tayo. Tapos, ayun, kita na siya eh. Naglagay ako ng original na Japanese na license plate. Ayan guys, may Japan si Boss J dito guys. Tapos ito, JDM na rear sunshade. Mamaya iaangat natin yan guys, makita nyo mabuti. Tapos yung wing sa likod, high wing na galing ng DC2 Integra. Pwede siyang i-retrofit sa mga EK. Dahil medyo mahal ang EK4 eh. Tapos ito yung naging available, saka medyo pasok sa budget. Honda pa rin naman, kaya okay lang, pumogi rin naman eh. Para sa paningin ko hindi ko sinasabi sa paningin ng iba pogi, pero sa panlasa ko, pasok siya sa taste ko. Tapos, yung pambuo dun sa mga gold emblems natin is yung rear na Honda emblem. Brand new ko nabili yan eh. Tapos may Civic Ferio. Tapos ito, ang shout out kay Boss Errol Bueno. Binigay lang sa atin ng mababa yan. Dito naman tayo sa exhaust. Anong exhaust to, Boss J? So, naglagay tayo ng original na FGK chambered muffler. Na left tip. Honda boys, lagi nyo tatandaan pagka Honda is left tip or center tip yung gagamitin natin na sa mga muffler natin. Kasi yung sa Civic kasi boy, may siya, may cutout. Lagi bang may cutout yan? Alam ko, oo. Lagi may cutout. Yan. Sa mga makikita nyo walang cutout, kasi minsan nilalagyan na nila ng ng back, yung chin. Okay. Nilalagyan nila ng chin, so hindi nyo na makikita yung cutout na yan. Pero itong bumper mo, di ba stock? Stock bumper yan. Stock bumper. Pasok tayo sa loob, Boss J. Tingnan natin kung anong laman ng iyong auto. Guys, dito tayo sa loob. Ang una nating mapapansin dito, ang kanyang pulang-pulang Recaro. Anong Recaro yan, Boss J? So, ito, Recaro SR3.
Galing siya ng EK9 Type R. So, ito yung red version nila. Red colorway. So, original na Recaro yan. Tapos yung interior natin is Ortia na gray checkered na galing Japan. Sana in the future makahanap pa tayo ng isang kapartner dun sa ano. Kasi pag nagpa-project car tayo, unti-unti lang kasi hindi natin kaya sumabay sa mga talagang kayang bumigla. So tayo pag nagkakaroon lang talaga ng chance or pagkakataon na medyo mapalitan yung mga pyesa natin, doon lang tayo nakaka-grab. Pero yan, Ortia interior, pati sidings. Yan yung ano natin. Tapos sa likod is Ortia din. Shoutout ulit dun sa installer ko kay Daniel Tuason ng Padek Bataan. Kung mapapansin nyo, yung mga hindi masyadong yung Ortia talaga is retrofit siya sa Civic EK. Bali, pag hindi marunong yung installer ng Ortia, kumakalog siya sa likod. Pero since yung installer natin, si paring Daniel, si Bartolo, na-master niya na yung pag-i-install ng Ortia, naglagay siya ng mga bracket dyan para talagang... guys, tignan natin yung back seat. Para talagang walang gumagalaw. So, iyan, hindi siya gumagalaw. Tapos ang Ortia pala may 60-40 yan. Ano yung 60-40 yan? Yes, sir. Nabababa siya. Ayun, guys. Kung nakikita nyo, nabababa. Kaya so, pwede kang magkarga. Karga sa likod, kung may malaki kang ilalagay. Tapos meron siyang armrest na pwede rin maging cup holder. Tapos ito, meron tayong kanina yung shade. Para pag nainitan yung anak ko sa likod, binababa niya na lang. Silagyan ko lang ng mga konting kineme. Sino tong kineme na to? Honda Simonadal, dun sa ano. Tapos JDM na trash binan. Tapos Civic Ferio na magazine. So mga katalog na Civic. Nandyan yan. Galing Japan. Shoutout kay Ryan Gao ng JDMU. Inuwi niya sa akin yan galing Japan. Yan guys. Hindi natin maintindihan yan. Hapon eh. Tapos yung mating natin, Honda Access na matings. Pakita natin yung sa may harapan. Yung may... Yan guys. Yung mating niya may nakalagay na Civic. Yan, kung makikita nyo may Civic. Anong mating to? Parang EK4 ata. Hindi ako sure Hindi ko masyadong kabisado. Pero Honda Access siya. Honda Access. Tapos Civic step seals. Ayan. Meron tayong Civic step seals. Naman tayo sa iyong dashboard. Anong makikita natin sa dashboard mo, Boss Jay? So sa dashboard natin, makikita natin is unang-una yung aking USDM climate control. Yan. 2 din na siya, tapos 2 din na din yung ano. Tapos yung ating gauge, kaka-acquire ko lang EK4 96 spec na all amber. Meron kasi nito na EK4 na 99 2000, iba rin yung colorway niya. Pero pag 96 98, yan yung ano niya, kulay niya. Shout out kay kay Carlo Balimiento. Mga source natin diyan ng mga JDM goodies ng Cavite. I love you, Papa. Salamat sa mga pabudol. Tapos meron tayong Honda Access ETC. Yan, subukan natin. Pwede natin siyang patunugin. So, pag start mo, anong sinasabi niya doon, boss? Medyo Google Translate na lang natin mga boss. Ayan. Mahina tayo sa hapon eh. Yan. Tapos, meron tayo yan. Pagka gusto nyo, PM nyo lang ako. Bigay natin ng presyong reseller na. Diba? Tapos, meron pa tayong isang tumutunog. Yung JDM parking tone. Yan. Yun. Tapos, ito, Momo Race na manibela. Tapos, SIR shift knob. Tapos, big cup holders. Tapos, meron tayo ditong JDM fries holder. Tapos, dito ay Broadway. Ayan, pag kailangan nyo ng mga rear view na clip type, marami tayo nyan. PM nyo lang ako nyan. Tapos, Honda Asimon original. Tapos, ito parang
Di ko masabi kung ako lang ang meron nito. Honda Encore na ano, na ganyan din. Kinabit ko na lang, di ko na siya masyadong may inalam. Pero alam ko ako lang meron yan. Kasi kakaiba din siya. Oh, kakaiba siya. Hindi mo talaga... Tapos may Honda siya na ano sa likod. Ayan. Tapos pakita natin. Ito, Honda. Yan. Di ko lang sure kung period correct siya sa auto. Tapos ito, medyo Boss Roisdel, shoutout din. Honda Access na sunshade. Yun, no? Holder. Medyo rare pops na to. Para sa ganyan, yung iba bumabayad ata ng mga 7 to 8,000. Pero mura ko lang nakuha yan, di naman ganun. Pero parang ganun ata ang value niyan. Tapos next natin. Ito, Honda Access na air refiner. Meron siyang air refiner na kasama. Anong nagagawa niyan sa auto, boss? Parang, ayun, from the word itself na refiner, parang inaano niya, pinupurify niya yung air. Kasi alam ko yung mga Hapon, mahilig magyosi sa loob ng auto. Kaya tayo inimbento nila yan. Hindi ako sigurado yun ay aking sariling opinion lang. Tapos, ito mga switches ng ano natin. Ito yung sa JDM Auto Retract. Tapos ito sa sunroof. Yan. So, ano pa ba meron sa interior natin? Pwede naman ba natin makita yung engine bay mo? Pwede naman, kaso medyo madumi kasi 'di ba galing tayo stage 21. Medyo nababad yung engine bay sa alikabukan. Pero wala naman ding masyadong makikita dito mga pap. Yan, tingnan natin yung engine bay ni Boss J. Yung Honda Civic Finerio. Yun, no? Anong laman nitong makina mo, boss? Ano lang talaga, as in wala, stock lang. Naglagay lang ako ng Integra Type R na strut bar. Tapos yun, yung adjustment ng ating coilovers. Basically wala, all stock lang. Importante lang na ilalayo ko. Nadadala ko siya sa kung saan man gustong pumunta ni Mrs. Mga ganon. Pero other than that, wala. Ito, meron tayong drag lord na 6-ply na radiator hoses. Makapal yan. So kung nasusubaybayan nyo ako sa mga buy and sell groups sa mga parts ng EK, makikita nyo yung comparison niya dun sa Samco. Ako personally, pagka talagang paninda ko, nilalagay ko siya sa auto para makita rin ng mga consumers na yung tinitinda ni JDM Auto Parts talagang good. Talagang mapagkakatiwalaan. JDM number 1. JDM number 1. Yan, test drive naman natin to, boss. Pwede ba? Sige, boss. Walang problema. Yan, let's go. Guys, susubukan natin tong kotse ni Boss J. Tayo ay sasakay. Yun. Napakalamig ng aircon ng kanyang 2-din na aircon. Yan. Yan. Yun, no? Medyo lumamig. Yan. Sa gasolina, Boss J, hindi naman siya malakas kumain ng gasolina. Tipid-tipid. Konsumo? Ako naniniwala ako yung lakas ng konsumo ng gasolina nasa driver eh. Kasi kung driver ka na wala kang ginawa kundi hataw dito, VTEC, Unli VTEC, talagang inom ng gasolina. Pero kung parang mga normal driving lang, ako parang laging takbong pogi lang, minsan tipid siya para sa akin, para sa isang 1.6 na sasakyan. Tipid siya. Ano yung pinakamalayong pinuntahan ng kotse mo? Ito? Ng Civic mo. Actually kasi ito nung unang kinuha namin, nagsama nga kasi talaga ako ng mekaniko kasi gusto ko talaga yung pag nakakuha tayo ng auto, yung reliable eh. So pagkakuha ko, after ng paggawa, tinesting ko talaga siya from Bataan, kasi taga Bataan kami, dala ko siya Baguio agad. Yung? So okay naman, naiuwi niya ako, walang aberya. Tapos pagka naluluwas ako ng Manila, ito rin ginagamit ko. Kasi so, masasabi ko na yung Civic EK ko or yung Civic na to is very reliable car. Talagang talagang sinasabi nila kapag talagang checkin mo kung talagang reliable yung kotse pag Baguio talaga dinala, no? Kasi paangatan. Mag-Civic 90s. 90s kasi alam niyo naman ang pro ng 90s sa mga overheat, di ba? Yes, radiator. Pag di kinaya ang Baguio, ibig sabihin talaga may problema o talagang luma ng luma.
Pero once naman na nadala mo ron sa testingan ng tinatawag, okay. Anong coilovers ulit nakalagay dito? Ano to? Anong brand yun? ICS na coilovers. Adjustable, fully adjustable. Kung makikita nyo naman yung rides natin. Keep in mind guys, malupak din tong daan na dito. Kita nyo naman, hindi naman ganun ka talbog, goods na goods. Tamang ikot lang tayo dito. Yun. Grabe yun. JDM number 1. Yay. Nakitaan tayo ni Boss J. Solid. Guys, tapos na tayo sa ating review sa kotse ni Boss J, ang kanyang Honda Civic Finerio na bigote guys. Ayan. Salamat kay Boss J at pinayagan niya tayong ma-vlog ang kanyang kotse. May shoutout ka ba, boss? Shoutout ko lang siyempre sa misis ko. Salamat sa suporta sa minsan pagka may mga konting lambing ako sa auto, kahit pa na pagbibigyan. Sa anak ko, Jeremy, para sa itong auto na to kaya inaalagaan ko para pag minana mo sa municipal. Sa yung mga nagiging customer, JDM Auto Parts, salamat sa mga suki. Padek, Bataan, shoutout sa inyo, car group namin dito sa Bataan. Ano pa ba? Yun lang yung mga shoutout. Page, boss, baka may gusto kayo i-plug. Page mo. Siyempre, i-shoutout kay Bay, kay Boss Eman, napaganda kumuha. Kaya kung meron kayong mga gustong shoots, auto, or ano, kahit Bataan, Pampanga, Bulacan, dadayuin kayo niyan. Mura maningil yan. Ganda pa ng mga kuha niya. Bay, number 1. Tapos yung shop nyo, boss, saan ka matatagpuan ng mga gustong bumili? Yung JDM Auto Parts, dito lang yan sa Orani, Bataan. Online selling lang tayo ng mga Japan surplus, mostly on Civic 92 to 2000. Kung may mga kailangan kayo ng mga reduction starter, alternator. Shoutout pa pala, Revid Up Garage, Boss Rod Zabala. Shoutout sa'yo, boss, idol, number 1. Ate May Manalang, sila, yung mga staff ng Revid Up, the best kayo. So yun, pagka may mga kailangan kayong mga Japan surplus na pyesa para sa mga Civic EG and EK nyo, message nyo lang ako, JDM Auto Parts. Bigay natin sa ganda presyo. Yan guys, lalagay ko dito lahat ng page na binanggit ni Boss J and yung shop niya. Support lang natin ang local sellers natin. Yan. Legit mga idol, galing pan Japan. So yun guys, dito na natin tatapusin to. And abangan nyo yung mga next vlog natin. Thank you kay Boss J. And napakaganda niyang EJ. Let's go! Babush!